Naranasan mo na bang manalangin pero parang walang nagbago? Sa Getsemani, ipinakita ni Jesus kung paano manalangin kapag mabigat ang kalooban. Today Devotional. Hindi ayon sa akin, kundi sa iyo. Isang aral mula sa Getsemani. May mga sandali sa buhay na hindi sapat ang lakas ng loob. May mga gabi na ang tanging kaya mo lang ay umiyak sa Diyos. Sa Mark 14 na mga talata 32 hanggang 42 ng King James Version. Makikita natin si Jesus hindi bilang makapangyarihang hari, kundi bilang anak na lubos na nagpapasakop sa Ama. Sa hardin ng Getsemani, si Jesus ay lubhang namanglaw at nabigatan. 3 beses siyang nanalangin. 3 beses din natagpuan niyang tulog ang kanyang mga alagad. Hindi dahil mahina si Jesus, kundi dahil pinili niyang sumunod kahit masakit. Abba, Father, all things are possible unto thee. Take away this cup from me, nevertheless not what thou will, but what thou wilt. Minsan, ang sagot ng Diyos ay hindi ang pag-alis ng bigat, kundi ang lakas para pasanin ito. Manalangin tayo. Panginoon, sa mga sandaling hindi ko nauunawaan ang iyong kalooban, turuan mo akong magsabi ng, hindi ayon sa akin, kundi ayon sa iyo. Palakasin mo ang aking espiritu kapag ang laman ay mahina. Sa pangalan ni Jesus, Amen. E-comment, Panginoon, sumusuko ako sa iyong kalooban. I like at I share para sa mga dumadaan sa Getsemani moment nila. Mag-subscribe para sa araw-araw na salita ng Diyos.